Ito ang Enceladus, isang maliit na buwan ng Saturn. Pang-anim ito sa pinakamalalaking moon ng planetang Saturn. Pero kahit maliit lang ito, ay hindi ibig sabihin na wala ditong kakaiba. Sa unang tingin, mukha lang itong ordinaryong tipak ng yelo na paikot-ikot lang sa napakalaking planeta. Tahimik, malamig, at parang walang buhay. Pero nagbago ang lahat nang makarating doon ang Cassini-Huygens. Habang iniikot nito ang Saturn system, may nakita itong bagay na ikinagulat ng buong scientific community. Mula sa South Pole ng Enceladus, may malalaking pagsabog ng yelo at tubig na tumatalsik palabas ng surface nito. Parang higanting geyser sa gitna ng kalawakan. At doon nagsimula ang napakaraming tanong. Bakit nga ba may ganoong eruption sa isang napakalamig na moon? Ano ang nasa ilalim ng makapal nitong yelo? At posible kayang may nakatagong mundo sa ilalim ng surface nito? At yan ang ating aalamin. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nang dumaan ang Cassini sa mismong mga icy plume na iyon, mas lalo pang naging misteryoso ang lahat. Sa loob ng tumatalsik na particles, nakakita ang probe ng tubig at mga organic molecules at mga senyales na maaring may malaking karagatan sa ilalim ng yelo. Hindi lang pala ito basta tubig. May mga ebidensya rin na parang may hydrothermal vents sa ilalim ng ocean nito. Katulad ng mga vents dito sa Earth na pinamumugaran ng maliliit na organismo kahit walang sikat ng araw. At doon nagsimulang isipin ng mga scientists ang isang nakakagulat na posibilidad. Paano kaya kung may buhay sa Enceladus? Pero bago pa tuluyang masagot ang misteryong ito, natapos na ang misyon ng Cassini. Noong 2017, naubusan na ito ng fuel. At para maiwasang bumagsak sa mga moon na posibleng may buhay, sinadya na lang ng NASA na palubugin ng spacecraft sa atmosphere ng Saturn. At ang resulta, unti-unti itong nasusunog sa higanting planeta. Ganun pa man dala nito ang tanging kagamitan na gawa ng tao na direktang nakapag-aral sa Enceladus. At hanggang ngayon marami pa ring tanong ang walang kasagutan. Talaga bang may global ocean sa ilalim nito? At gaano kalalim ang tubig doon? Ano talaga ang nangyayari sa ilalim ng makapal na yelo? At ang pinakamahalaga sa lahat, may buhay nga kaya roon? Mahigit isang dekada na ang lumipas mula ng huli nating puntahan ng Enceladus. Pero hindi pa rin tumitigil ang pag-aaral tungkol dito. Ngayon pati ang James Webb Space Telescope ay nakatingin na rin sa maliit na moon na ito. Patuloy ding sinusuri ng mga researcher ang lumang data na ipinadala ng Cassini bago ito mawala. At ang nakakagulat, kahit halos 10 years old na ang data na yon, may mga bago pa ring discoveries ang lumalabas hanggang ngayon. Sa dami ng moon sa solar system, isa ang Enceladus sa pinaka hindi inaasahang lugar na maaaring may buhay. At ang mas nakakatakot pa, baka ngayon pa lang natin unti-unting naiintindihan kung gaano ito kakomplikado. Sa lawak na humigit kumulang 500 kilometers, napakaliit ng Enceladus kumpara sa ibang moon. Halos kasinlaki lang ito ng Arizona kung ikukumpara dito sa Earth. Umiikot ito sa layong around 238,000 kilometers mula sa Saturn. Doon napakahina na ng liwanag ng araw. Parang maliit na bituin na lang ito mula sa napakalayong distansya. At dahil sobrang layo nito sa Sun, umaabot sa negative 201 degrees Celsius ang average temperature sa ibabaw nito. Sobrang lamig na halos imposible para sa ordinaryong buhay. Dahil dito napakahirap noon pag-aralan ang Enceladus. Maliit na nga, sobrang dilim pa ng lokasyon nito. Sa katunayan, noon lamang 1789, ito unang nakita ng astronomer na si William Herschel. At para lang masilip ang maliit na moon na ito, kinailangan pa niya ng pinakamalaking telescope sa buong mundo noong panahon na yon. Kasama ang kanyang kapatid na si Caroline Herschel, gumawa sila ng napakalaking telescope na sobrang advanced para sa kanilang panahon. Napakalaki ng salamin nito na halos kalahating tonelada ang bigat. At inabot sila ng mahigit 1 taon para lang matapos ang maingat na pag-polish nito. Pero kahit ganun ka-impressive ang telescope nila, ang nakita lang nila sa Enceladus ay isang maliit at tila ordinaryong bolang yelo. At sa loob ng halos 200 years, yun lang ang tingin natin dito. Isang tahimik at malamig na moon. Nakalaunan pala ay isa sa pinakamisteryosong lugar sa buong solar system. At ngayon tignan na nga natin ang unang imahe ng Enceladus. Halos 200 years ding misteryoso ang Enceladus. Mula nang matuklasan ito noong 1789, iisa lang halos ang tingin ng mga tao rito. Isang malamig,
maliit at tila walang espesyal na moon ng Saturn. Pero nagbago ang lahat noong 1980s. Doon unang dumaan ang Voyager 1 at Voyager 2 sa paligid ng Saturn system. Mabilis lang ang flyby nila, pero sapat iyon para tuluyang mabago ang tingin natin sa Enceladus. Ang inaasahan ng mga scientist noon ay isang moon na puro crater at mukhang patay na mundo. Pero iba ang ipinakita ng mga larawan. May mga bahagi ng surface nito na sobrang kinis. Halos walang crater. At para sa mga scientists, malaking bagay iyon. Dahil sa space, kapag luma at tahimik na ang isang moon, kadalasan punong-puno na ito ng crater mula sa bilyon-bilyong taon ng asteroid impacts. Pero ang Enceladus, parang may mga lugar na bagong nilinis kamakailan lang. Ibig sabihin, may nangyayari sa ilalim ng surface nito. Posibleng may seismic activity. Posibleng gumagalaw pa ang loob ng moon. At posibleng hindi ito ganap na patay na mundo. Pero hindi pa iyon ang pinaka nakakagulat. Napansin din ng mga scientist na eksaktong nasa pinakamakapal na bahagi ng E-ring ng Saturn ang Enceladus. Isang napakalawak na singsing ng yelo at particles na nakapalibot sa planeta. At habang mas pinag-aaralan nila ito, may kakaibang ideyang nabuo. Paano kung ang Enceladus mismo ang nagpapakain sa ring na yon? Paano kung may material na nanggagaling mismo mula sa moon at kumakalat sa paligid ng Saturn? At doon nagsimulang isipin ng ilan na baka buhay ang Enceladus sa sarili nitong paraan. Hindi literal na may mga alien agad, pero isang moon na aktibo, gumagalaw, at may enerhiya sa ilalim ng nagyayelong balat nito. Dahil sa mga misteryong iyon, naging isa ang Enceladus sa pinakaimportanteng target ng susunod na malaking misyon ng NASA. At doon isinilang ang Cassini-Huygens mission. Noong 1997, inilunsad ang Cassini gamit ang napakalaking Titan 4B rocket. At matapos ang mahaba at komplikadong paglalakbay sa solar system, kabilang ang pag-ikot nito sa Venus para makakuha ng dagdag na bilis. Sa wakas ay nakarating ito sa Saturn noong late 2004. Mahigit 6 years ang ginugol ng spacecraft bago makarating doon. At sulit ang lahat ng yon. Dahil simula nang dumating ang Cassini sa Saturn system, mahigit 4,000 scientific papers na ang nagawa mula sa data nito. Pero sa lahat ng discoveries nito, wala nang mas nagpayanig sa scientific world kaysa sa nakita nila noong early 2005. Sa mga unang flybys ng Cassini sa Enceladus, may napansin ng cameras nito na halos hindi makapaniwala ang mga scientist. May higanting geysers na sumasabog mula sa South Pole ng Moon. Sa vacuum mismo ng space, may tumatalsik na tubig at yelo palabas ng Enceladus at hindi lang basta maliit na singaw. Bawat segundo, humigit kumulang 250 kilograms ng tubig at yelo ang ibinubuga ng mga vents na yon. At ang bilis nito ay umaabot ng mahigit 1,000 kilometers per hour. Doon naging malinaw ang lahat. Hindi simpleng tipak ng yelo ang Enceladus. May atmosphere ito, may active geology, at may nangyayaring hindi pa natin lubos maintindihan sa ilalim ng surface nito. Mga senyales ng posibleng buhay. Pagkatapos ng discovery na yon, agad binago ng NASA ang plano ng Cassini mission. Nagbigay sila ng napakapeligrosong utos sa spacecraft. Palapitin ito ng sobra sa Enceladus. Halos 50 kilometers lang mula sa surface. Ang goal, diretsong daanan ng mga plume at tikman ang laman ng tumatalsik na yelo. Napakalaking risk noon. Isang maliit na pagkakamali lang, pwedeng masira ang spacecraft matapos ang halos isang dekadang paglalakbay sa space. Pero para sa NASA, sulit ang risk. Dahil may isang bagay silang hinahanap, mga senyales ng extraterrestrial life. At sa totoo lang, hanggang ngayon isa pa rin iyon sa pinaka-nakakabighaning tanong ng humanity. Tayo lang ba ang buhay sa buong universe? Nakakagulat isipin na dumating na tayo sa punto na may technology na tayong kayang maghanap ng posibleng buhay sa ibang mundo. At hindi basta-basta nabuo ang ganitong klasing technology. Inabot ito ng napakaraming taon ng math, engineering, coding at scientific research para makagawa ng mga spacecraft gaya ng Cassini. Bawat galaw nito, bawat calculation, at bawat litrato na ipinadala nito pabalik sa Earth dumaan sa napakakomplikadong programming. Pero balik tayo sa Enceladus. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit patuloy tayong nag-e-explore ng space ay ang pag-asang baka hindi tayo nag-iisa. Ayon sa NASA, ang isang bagay ay maituturing na buhay kung isa itong self-sustaining chemical system capable of Darwinian evolution. Simple lang ang ibig sabihin noon.
Isang system na kayang mabuhay, mag-adapt at mag-evolve sa paglipas ng panahon. Pero paano nga ba natin hahanapin yon sa Enceladus? Para sa mga scientists, may 4 major requirements na kailangang makita. Liquid water, energy source, mga tamang chemicals, at sapat na oras para mabuo ang buhay. At sa 4 na yon, ang pinakaunang tinitingnan nila ay tubig. Hindi dahil sigurado silang walang tubig doon. Sa katunayan, malinaw na may tubig ang Enceladus. Ang tunay na tanong ngayon ay ito: gaano karami ang tubig sa ilalim nito? At saan mismo ito nanggagaling? At ngayon naman ay tignan naman natin ang nakatagong karagatan ng Enceladus. Habang mas pinag-aaralan ng Cassini-Huygens ang Enceladus, mas lalo nitong ipinapakita na hindi ordinaryong moon ang nasa harap nila. Noong 2006, nagpadala ang Cassini ng mga larawan at infrared scans mula sa South Pole ng Moon. At doon nakita ng mga scientists ang isang nakakagulat na bagay. May matinding init na nanggagaling sa ilalim ng nagyayelong surface nito, sa isang lugar na dapat ay sobrang lamig. May bahagi ng Moon na mas mainit kaysa inaasahan. At doon din unang malinaw na nakita ang tinatawag nilang tiger stripes, mahahabang bitak sa yelo ng Enceladus. Parang malalaking sugat na nakabuka sa ibabaw ng moon. Pero ang mga bitak na yon ay hindi basta simpleng crack lang. Para sa mga scientist, isa itong malaking senyales na may aktibong nangyayari sa ilalim ng surface. Parang may humihinga sa ilalim ng yelo. At mula mismo sa mga fissure na yon, doon lumalabas ang napakalalakas na plume ng tubig at yelo na nakita ng Cassini. Kaya doon nagsimulang mabuo ang isang napakalaking posibilidad. May liquid ocean sa ilalim ng Enceladus at hindi lang basta tubig. Posible ring may hydrothermal activity sa ilalim nito na siyang nagtutulak sa mga higanting eruption ng yelo papunta sa space. Sa loob ng maraming taon, akala ng mga scientist na maliit lang ang ocean na yun. Parang isolated na bulsa ng tubig sa ilalim ng South Pole. Pero habang tumatagal ang pag-aaral nila sa moon, mas naging kakaiba ang lahat. Sa loob ng 7 years, maingat nilang minonitor ang galaw ng surface ng Enceladus. At may napansin silang hindi nila inaasahan. Bahagyang umuuga o nagwawabol ang moon habang umiikot ito. Sa science, tinatawag itong libration. Pero ang problema, masyadong malaki ang wobble ng Enceladus para ipaliwanag ng isang maliit na ocean lang. At doon dumating ang nakakagulat na realization. Hindi direktang nakakabit ang outer surface ng moon sa core nito. Sa madaling salita, parang may malaking layer ng tubig na naghihiwalay sa mabatong core at sa makapal na yelo sa ibabaw. At ngayon mas kumpiyansa na ang mga scientists na may global ocean ng Enceladus. Ibig sabihin, maaring bumabalot ang tubig sa halos buong rocky core ng moon. Hindi lang maliit na lawa, kundi isang napakalawak na karagatan na nakatago sa ilalim ng yelo. At habang lumalalim ang pag-aaral nila rito, lalo pang dumadami ang ebidensya. Noong 2025, may panibagong breakthrough na lumabas mula sa pag-aaral ng mga researcher mula sa University of Oxford, Southwest Research Institute at Planetary Science Institute. Binalikan nila ang lumang Cassini data mula sa North Pole ng Enceladus. Kinumpara nila ito sa mga bagong models ng surface temperature ng Enceladus sa 2005 at summer season nito noong 2015. At may natuklasan silang nakakagulat. Hindi lang pala South Pole ang may tumatagas na init, pati North Pole mas mainit kaysa inaasahan. Ayon sa analysis nila, halos 7 degrees na mas mainit ang temperatura roon kaysa sa dapat sana. At para sa mga scientist, napakahalaga ng resultang yon. Dahil ibig sabihin nito, mas marami palang internal heat ang ginagawa ng Enceladus kaysa sa dating akala nila. At posible ring matagal nang umiiral ang ocean nito sa ilalim ng yelo. Pero may isang malaking problema. Napakalayo ng Enceladus sa araw. Sa katunayan, umaabot sa negative 201 degrees Celsius ang average surface temperature nito. Sa ganung klasing lamig, dapat nagyelo na ang lahat ng tubig. Kaya ang susunod na tanong ng mga scientist ay ito. Saan nanggagaling ang init? Hydrothermal vents sa ilalim ng karagatan? Dito lalo naging interesante ang misteryo ng Enceladus. Kung radioactive decay lang sa core nito ang source ng init, katulad ng nangyayari sa Earth, kulang na kulang ang energy na dapat nitong nagagawa. Sa computation ng mga scientists, halos 1% lang ng init na nakita ng Cassini ang kayang ipaliwanag ng radioactive decay. Ibig sabihin, may ibang source ng energy. Noong 2017, may isang team ng researchers na pinangunahan ni Gael Choblet ang nagbigay ng posibleng sagot.
Dahil tidally locked ang Enceladus sa Saturn, iisang side lang nito ang laging nakaharap sa planeta habang umiikot. At dahil sa matinding gravity ng Saturn, unti-unting na-stretch at naiipit ang Moon habang umiikot ito. At ang pressure na yon ay lumilikha ng friction sa loob ng Enceladus. At ang friction na yon gumagawa ng init pero hindi sapat na magkaroon lang ng init sa core. Kailangan din itong makarating sa ocean sa ibabaw. At dito lalo naging nakakagulat ang theory nila. Posibleng dumadaloy ang tubig pababa sa mabatong core ng Moon. Dumaraan ito sa mga silicate minerals sa ilalim, umiinit, at pagkatapos ay bumabalik pa itaas bilang concentrated hydrothermal plumes, parang underwater geysers sa ilalim ng ocean floor. At mas nakakabaliw pa rito, maaring katulad ito ng hydrothermal vents dito sa Earth. Noong 2022, may panibagong study na pinangunahan ni Wan Yingcan ang nagbigay pa ng dagdag na ebidensya. Gamit ang Cassini data, gumawa sila ng models ng surface ng Enceladus para matansya kung gaano kaalat ang ocean nito. At ang resulta, bahagyang mas mababa lang ang alat nito kumpara sa dagat dito sa Earth. Para sa mga scientists, malaking clue iyon. Dahil karaniwang nangyayari ang ganitong klasing tubig kapag may tinatawag na water rock reactions. Sa madaling salita, pakikipag-interact ng tubig sa mabatong core. At yun mismo ang inaasahang mangyayari kung may hydrothermal vents sa ilalim ng ocean. Sa Earth, naniniwala ang maraming scientist na ang hydrothermal vents ang isa sa mga lugar kung saan unang nagsimula ang buhay bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Kaya ang posibilidad na mayroon ding ganoong vents sa isang maliit na moon na umiikot sa isang gas giant planet ay isa sa pinaka-exciting discoveries sa modern space science. Dahil bukod sa tubig at init, binibigyan din tayo nito ng isa pang mahalagang requirement para sa buhay. At ito ang mga chemicals. Sa kabila nito, habang patuloy na dumadaan ang Cassini-Huygens sa mga plume ng Enceladus, hindi lang basta litrato ang kinokolekta nito. May dala rin itong napaka-importanteng instrument, isang mass spectrometer, isang device na kayang tukuyin kung anong klaseng molecules ang laman ng isang sample sa pamamagitan ng pagsusuri sa mass ng mga ayon nito. Sa madaling salita, parang chemical detective ng spacecraft. At nang simulang suriin ng Cassini ang tumatalsik na particles mula sa Enceladus, mas lalo pang naging nakakagulat ang lahat. Nakakita ito ng hydrogen. At para sa maraming scientist, napakahalaga niyan. Dahil pinaniniwala ang isa ang hydrogen sa posibleng fuel source ng pinakaunang anyo ng buhay dito sa Earth. Pero hindi lang iyon, nakakita rin ng Cassini ng komplikadong hydrocarbons at iba pang molecules na may halong oxygen, carbon at nitrogen. Ibig sabihin, hindi simpleng tubig lang ang nasa ilalim ng Enceladus. May chemistry na nangyayari roon. At habang dumarami ang data na ipinapadala ng Cassini pabalik sa Earth, nahirapan na mismong sabayan ng mga scientist ang dami ng impormasyon. Napakaraming samples, napakaraming chemical signals, at napakaraming posibleng discoveries. Pero bago pa nila tuluyang matapos ang pag-aaral sa lahat ng yun, dumating na ang katapusan ng Cassini mission. Noong September 15, 2017, tuluyan nang isinugod ang spacecraft pababa sa atmosphere ng Saturn at doon ito tuluyang nasunog at nagsingaw. Pero hindi iyon aksidente. Sinadya talaga ng NASA ang self-destruction ng Cassini dahil ayaw nilang magkaroon ng kahit maliit na posibilidad na madumihan ng microbes mula sa Earth ang mga moon gaya ng Enceladus at Titan. Kung sakaling may buhay doon, ayaw nilang makontaminate ito ng bakterya mula sa Earth. Kaya kahit natapos ang buhay ng Cassini, hindi natapos ang misyon ng humanity. Dahil pagkatapos mawala ng spacecraft, dun pa lang mas lalong lumalim ang analysis ng data nito. Noong 2018, may analysis na nagkumpirma ng presensya ng ring-shaped organic molecules at simpleng oxygen-containing compounds. Ibig sabihin, may aktibong chemistry talagang nangyayari sa ilalim ng karagatan ng Enceladus. Pero mas lalo pang naging exciting ang lahat noong 2022 dahil doon natagpuan ang isa pang napakahalagang elemento para sa buhay, phosphorus. At sa discovery na yon, kumpleto na ang 6 na pangunahing elements na pinaniniwalaang kailangan para sa buhay. Carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus at sulfur. Kilalang kilala ito ng mga scientists sa acronym na CHNOPS. At nang mabuo ang listahang iyon, pakiramdam ng ilan parang kumpleto na ang puzzle. Pero hindi pa pala tapos ang kwento. Dahil habang mas sinusuri ng mga scientists ang lumang Cassini data, may mga bagong sikreto pang lumalabas.
Noong una kasing makita ng mga researcher ang mass spectrometer readings ng Cassini, hindi sila ganap na sigurado sa interpretation nila. At may dahilan doon. Dahil sa laboratorio dito sa Earth, ang isang sample ay kalmadong sinusuri sa controlled environment. Pero ang Cassini, literal nitong sinalpok ang detector nito sa mga particles habang bumibiyahe sa space ng halos 64,000 kilometers per hour. Kaya ibang-iba ang naging resulta ng data. Para itong pagkakaiba ng pakwan na maingat na hiniwa gamit ang kutsilyo kumpara sa pakwan na dinaan sa blender. Parehong pakwan. Pero magkaiba ang magiging itsura ng mga piraso at ganoon din sa molecules. Kapag nabasag ang molecule sa matinding energy, nag-iiba ang chemical fingerprint na nakikita ng instrument. Kaya kinailangan ng mga scientist na mas pagbutihin pa ang paraan ng pagsusuri nila sa data. At dito pumasok ang isang team na pinangunahan ni Nozer Kawaja mula sa Institute of Space Systems Stuttgart. Mahigit isang dekada nilang pinag-aralan ang data mula sa plume flybys ng Cassini. At noong nakaraang taon, inilabas nila ang isa sa pinakaimportanteng findings tungkol sa Enceladus. Gumamit sila ng samples na nakolekta ng dumaan ng Cassini halos 20 kilometers lang mula sa surface ng moon. At kakaiba ang mga sample na yon. Dahil sariwa pa ang mga particles. Ilang minuto pa lang mula nang lumabas ang mga ito mula sa ocean ng Enceladus. Hindi pa naaapektuhan ng radiation mula sa araw. Hindi tulad ng ibang particles na matagal nang lumulutang sa e-ring ng Saturn. Sa madaling salita, ito ang isa sa pinakapurong sample na nakuha natin mula sa ilalim ng ocean ng Enceladus. At ang nakita nila rito, mas nakakagulat kaysa sa inaasahan. Nakakita sila ng carbon dioxide, carbon-rich alkanes at alkenes, cyclic esters, ethers, ethyl compounds, at iba pang molecules na may nitrogen at oxygen. Ibig sabihin, napaka-komplikadong chemistry ang nangyayari sa ilalim ng moon na ito at posibleng pinapagana yon ng hydrothermal vents sa ilalim ng karagatan nito. Para sa mga scientists, napakahalaga ng mga molecules na yon dahil para silang Lego blocks ng chemistry. Habang mas maraming klase ng molecules, mas maraming posibleng chemical reactions ang maaaring mangyari. At kapag naging sapat na komplikado ang reactions na yon, maari silang magsimulang magpakita ng isang napakahalagang katangian, evolution. Ang parehong proseso na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng buhay dito sa Earth. At kapag meron ka ng tubig, energy, chemicals, at evolution, iisa na lang ang natitirang tanong. May sapat bang oras ang Enceladus para magkaroon ng buhay? Dahil kahit 13 years na nagtagal ang Cassini sa Saturn system, sobrang ikli pa rin yon kumpara sa bilyon-bilyong taon na kailangan para mabuo ang buhay. Kaya ngayon may bagong instrumento ng tumutulong sa paghahanap ng sagot. Ang James Webb Space Telescope. Kahit matagal nang tapos ang Cassini-Huygens mission, hindi pa rin tapos ang kwento ng Enceladus. Dahil ngayon may mas makapangyarihang instrumento ng nakatingin dito, ang James Webb Space Telescope. At nang pag-aralan muli ng telescope na ito ang maliit na moon ng Saturn, nakita nito ang isang bagay na halos hindi makapaniwala ang mga scientists. Isang research team na pinangunahan ni Geronimo Villanueva ang gumamit ng halos 10 hours ng observation time ng James Webb para tingnan ng Enceladus. At ang nakita nila, mas matindi pa kaysa inaasahan. May napakalaking plume na muling sumabog mula sa South Pole ng moon. Pero hindi ito ordinaryong eruption lang. Ang tumatalsik na singaw at yelo ay umabot ng halos 20 times na mas malaki kaysa sa mismong laki ng Enceladus. Mas malawak pa ito kaysa sa nakita noon ng Cassini. At dahil doon mas lumawak pa ang pagkaintindi natin sa kung gaano kaaktibo ang moon na ito. Pero hindi lang iyon ang nasagot ng James Webb observations. Sa loob ng maraming taon may isang malaking misteryo tungkol sa Saturn. Saan nanggagaling ang tubig sa atmosphere nito? At ngayon mukhang nasa Enceladus ang sagot. Ipinakita ng mga bagong larawan na habang patuloy na bumubuga ng tubig at yelo ang moon, unti-unti nitong pinupuno ang paligid ng Saturn ng napakaraming ice particles. Parang gumagawa ito ng higanting singsing ng yelo sa paligid ng planeta. At dahil doon naging espesyal ang Enceladus sa buong solar system. Ito lang ang kilalang moon na direktang nakaapekto sa atmospheric chemistry ng host planet nito. Sa madaling salita, binabago mismo ng maliit na moon na ito ang environment ng Saturn. Pero may isa pang kakaibang epekto ang mga ice particles na yon. Habang umiikot sila sa Saturn system, nawawalan sila ng electrons at nagiging ionized particles. At kapag nangyari iyon,
nagiging electrically charged plasma sila. Kamakailan lang natuklasan ng mga scientist na nakikipag-interact pala ang plasma na ito sa magnetic field ng Saturn. At dahil doon, nabubuo ang napakahahabang plasma waves na umaabot ng halos 504,000 kilometers. Mahigit 2,000 times iyon na mas malaki kaysa radius ng Enceladus. Tinatawag nila itong Alfvén wings, parang higanting invisible electrical structures na umaabot mula sa Moon papunta sa Saturn. May pangunahing plasma stream na diretsong konektado sa planeta, habang ang iba naman ay tumatalbog pabalik at lumilikha ng parang higanting lattice o web ng plasma sa paligid ng Saturn system. At hanggang ngayon, hindi pa rin lubos maintindihan ng mga scientists kung paano eksaktong gumagana ang mga ito. Nakakagulat isipin na ang maliit na moon na minsang inakalang simpleng tipak lang ng yelo ay kayang makaapekto sa buong environment ng isang higanting planeta. Gaano katagal ang aktibidad na ito? Pero may isang napakahalagang tanong pa rin. Hanggang kailan magtatagal ang geothermal activity ng Enceladus? Dahil kung mabilis itong mawawala, baka hindi sapat ang panahon para magkaroon ng buhay. Sa loob ng nakaraang taon, muling pinag-aralan ng mga scientists ang old infrared data mula sa Cassini. Kinumpara nila ito sa mga bagong models ng surface temperature ng Enceladus. Ang research team nina Georgina Miles at Carly Howitt ay may natuklasang napaka-importanting detalye. Ang init na lumalabas mula sa surface ng moon ay halos eksaktong tugma sa predicted heat generation mula sa core nito. At para sa mga scientists, napakalaking balita niyan. Dahil ibig sabihin nito, posibleng pangmatagalan ng ocean era ng Enceladus. Hindi ito pansamantalang init lang. Posibleng milyon-milyon o kahit bilyon-bilyong taon ng aktibo ang ilalim ng moon. At iyon mismo ang kailangan ng buhay. Oras. Mga future missions sa Enceladus, isa sa pinaka-nakakabilib sa buong kwento ng Enceladus ay ito. Kahit lumang data pa ang gamit ng mga scientists, patuloy pa rin silang nakakagawa ng bagong discoveries. At hindi lang professional researchers ang tumutulong dito. Noong 2017, isang amateur astronomer na si Ted Strick ang muling tumingin sa lumang Voyager images ng Enceladus at may nakita siyang posibleng water plume sa old images. Kung napansin lang sana iyon noon pa, posibleng iba ang naging design ng Cassini mission. Baka mas maraming instruments ang inilagay para direktang pag-aralan ng plume. Baka mas malapit pa itong pinadaan sa moon. Pero ngayon, may pagkakataon ng maitama iyon. Dahil may mga bagong missions ng pinaplano para ipagpatuloy ang trabaho ng Cassini. Ang European Space Agency ay kasalukuyang nagpaplano ng mission na target i-launch sa 2042. Inaasahang makarating ito sa Saturn system sa 2053 at posible ring magkaroon ng landing sa Enceladus pagsapit ng 2058 at nakakakilabot isipin yon. Dahil alam na natin ngayon na nasa Enceladus ang halos lahat ng ingredients para sa buhay. Kaya ang susunod na tanong ay ito, ano kaya ang makikita natin sa ilalim ng yelo nito? Pero hindi na natin kailangang maghintay ng ganoon katagal para makakuha ng ilang sagot tungkol sa icy moons. Dahil kasalukuyan ng bumibiyahe ang Jupiter Icy Moons Explorer o JUICE mission papunta sa Jupiter. Inaasahan itong makarating doon sa 2031 para pag-aralan ang Callisto, Europa at Ganymede. Ang pangunahing goal nito ay alamin kung paano nabubuo ang mga habitable worlds sa paligid ng gas giants. May iba pang proposed missions para sa mga moon ng Saturn. Isa rito ang Dragonfly mission papunta sa Titan. At sa unang pagkakataon sa history ng exploration ng natural satellites, gagamit sila ng drone aircraft para maglibot sa moon. May private mission proposal din na tinatawag na Breakthrough Enceladus, kahit mukhang tahimik pa sa ngayon ang project na yon. Pero isa sa pinaka-nakakabaliw na concepts ay ang Enceladus Explorer project ng German Aerospace Center. Plano nilang magpadala ng nuclear-powered ice mole. Oo, literal na makina na tutunaw sa yelo habang unti-unting bumabaon sa crust ng moon. Parang robotic mole na huhukay pababa sa ilalim ng yelo para direktang maghanap ng senyales ng buhay. At kung kahit isa lang sa mga future missions na ito ang makakita ng kahit simpleng proto-life process sa labas ng traditional habitable zone, magbabago ang tingin natin sa buhay sa universe. Dahil posible palang hindi bihira ang buhay. Posible palang maraming lugar sa galaxy ang kayang suportahan ito. May isang linya si Jeremy England na madalas maalala ng mga scientist. Ayon kay Jeremy England, kapag may random na kumpol ng atoms at sapat itong nabibigyan ng energy sa loob ng mahabang panahon,
Hindi na ganoon nakakagulat kung kalaunan ay magkaroon ng buhay. At baka yun mismo ang nangyayari sa Enceladus. Posibleng hindi nakita ng mga scientist noon ang mga plume sa lumang Voyager images dahil hindi pa nila alam kung ano ang dapat nilang hanapin. Pero ngayon, alam na natin. At dahil doon halos siguradong marami pang discoveries ang naghihintay. Marahil kahit ngayon may mga sikreto pa ring nakatago sa lumang Cassini data na hindi pa natin natutuklasan. At habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw ang isang bagay. Ang maliit na moon na minsang inakalang simpleng nagyeyelong bato lang ay maaring isa sa pinakaimportanteng lugar sa paghahanap ng buhay sa labas ng Earth.